Magpapalusot ka pa, tapos ng interview. May na-hire na akong bagong sekretary ko. Ganito ang dapat na gayahin mo. Marunong sumunod sa oras. Tay, kain na po kayo. Tay, kumain po kayo ng marami at magpalakas po kayo. Pangako ko po, pag natanggap po ako sa trabaho ngayon, mapapagamot ko na po kayo, Tay. Pangako ko po, Tay. Lahat po gagawin ko para gumaling lang kayo. Sige po, Tay. Aalis na po ako. Baka po malate ako sa job interview ko. Pupuntahan ko po muna si Ate Marga at papakiusapan na kung pwede, bantayan po muna niya kayo habang wala ako. Sige po, Tay. Ate Marga? Ate Marga? Oh, Emma, halika, tuloy ka. Hindi na, ate. May lakad kasi ako. Pwede bang pakitignan mo ulit si tatay doon? Ganun ba? Sige, saan bang lakad mo at mukhang nagmamadali ka? Maghahanap ulit ako ng trabaho, ate. May job interview kasi ako ngayon, kaya nagmamadali ako. O sige, pumunta ka na at baka malate ka pa sa interview mo. Oo, ate. Yung gamot pala ni tatay, nasa itaas ng cabinet. Hindi ko na kasi siya napainom kasi ang dami kong ginawa ngayong umaga. Ah, sige. Ako nang bahala magpainom ng gamot kay Tito Jerry. Salamat, ate. Sige, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Galingan mo sa interview mo, ha. Sige, ate. Salamat. Iho, pwede mo ba akong tulungan? Nahihilo kasi ako. Nako, pasensya na po kayo. Malilate na po ako sa trabaho ko. Sa iba na lang po kayo magpatulong. Nay, ayos lang po ba kayo? Nahihilo ko, Iha. Kailangan ko ng hangin. Nay, umupo po muna kayo dito at papaypayan ko kayo. Dahan-dahan po. Salamat, Iha. Ano nga pala ang pangalan mo? Wala po yun. Ayos na po ba kayo? Ako nga po pala si Emma. Medyo okay na. Iha, pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Ano po yun? Baka pwedeng ihatid mo ako sa pupuntahan ko. Nahihilo pa kasi ako. Sige po. Saan po ba yung punta nyo? Doon lang sa kabilang kanto. Doon kasi nagtatrabaho yung anak ko. Bibisitahin ko lang siya. Naku, sakto po. Doon din po ang punta ko. Iha, pwede ko bang makuha yung numero ng telepono mo? Sige po, saglit lang po. Ito po. Tara na po. Bukas na bukas, pwede ka na mag-umpisa sa trabaho. Sana, hindi lang sa job interview ka maaga, pati din sa trabaho. Opo, boss. Makakaasa po kayo. Sige, mag-report ka muna sa akin bukas bago ka mag-umpisa sa trabaho. Oh, ikaw ba yung isa pang aplikante? Opo, ako nga po. Bakit ka late? Job interview mo pa lang. Late ka na kagad. Pasensya na po. May tinulungan po kasi akong matanda sa daan kanina. Kaya na-late po ako. Magpapalusot ka pa, tapos ng interview. May na-hire na akong bagong sekretary ko. Ganito ang dapat na gayahin mo. Marunong sumunod sa oras. Sa susunod, dapat sumunod ka sa oras ng job interview mo.
Tumakas na naman kayo sa bahay? Di ba bawal kayong lumabas ng bahay na walang kasama? Baka mahilo na naman kayo bigla. Gusto lang kitang makita, anak. Di ba nangako ka na kakain tayo sa labas dahil birthday ko? Sana, hinintay nyo na lang ako sa bahay. Pauwi na din ako. Pasensya ka na, anak. Hindi na mauulit. Ma, ikaw lang naman yung iniisip ko. Baka mapano ka sa daan. Oo, anak. Nahilo ako sa daan kanina. Buti na lang may babaeng tumulong sa akin. At hinatid ako dito. Maraming salamat kung ganon. May mabuting pusong tumulong sa inyo. Oo, anak. Napakabait ng batang yon. Kahit na mahuli na siya sa job interview niya, tinulungan pa rin niya ako. Bakit ka late? Job interview mo pa lang. Late ka na kagad. Pasensya na po. May tinulungan po kasi akong matanda sa daan kanina. Kaya nalit po ako. Sinabi ba sa inyo, ma, kung saan yung address niya? Para makapagpasalamat naman tayo? Oo, anak. Ito yung numero binigay niya. Teka, tawagin ko siya. Hello? Sino po sila? Ako yung babaeng tinulungan mo kanina. O Nay, napatawag po kayo. May problema po ba? Wala, Emma. Nasabi ko kasi sa anak ko kanina na tinulungan mo ako. Gusto kanyang makita at personal na magpasalamat. Naku, okay lang po yun, Nay. Masaya po ako na nakatulong po ako sa inyo. Pupuntahan ka namin. Saan ba yung address mo? Pagdating niyo po dito sa barangay namin, sa likod lang po ng barangay hall yung bahay namin. Tara na, anak. Ano po? Ate Marga, ako na po dyan. Emma, kamusta ang interview mo? Wala po ate. Hindi po ako natanggap. Hayaan mo. Madami pa naman dyan pwedeng pasukan. Kasalanan ko naman po kasi ate kung bakit hindi ako natanggap sa trabaho. Bakit? Anong nangyari? May tinulungan kasi akong matanda kanina sa daan ate. Kaya nalate ako sa interview. Pagdating ko doon, may nakuha na sila. Tama lang yung ginawa mo, pinsan. Sigurado, kung nakakapagsalita lang ng maayos si Tito, sasabihin din niya na tama yung ginawa mo. Hayaan niyo po tay. Bukas po, maghahanap ulit ako ng trabaho. Sige, Emma. Basta kung kailangan mo nang magbabantay kay Tito, nandito lang ako. Maraming salamat Ate Marga. Dahil lagi kang nandyan para tulungan kami ni tatay. Wala yun, Emma. Sige, mauna na ako at may pasok pa ako mamayang gabi. Sige Ate Marga, mag-ingat ka. Sige. Tay, tara na po sa loob. Ayun, anak, yung babaeng tumulong sa akin kanina. Emma, Nay, kamusta na po kayo? Sir, ano pong ginagawa niyo dito? magkakilala pala kayo ng anak ko? Oo, ma. Siya yung isang nag-a-apply ng trabaho. Ikaw pala yung tumulong sa mama ko. Saglit lang po. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Maraming salamat sa pagtulong mo sa mama ko kanina. Pasensya na kung hindi ako naniwala sa'yo.
Akala ko kasi nagpapalusot ka lang, kaya ka na late. Wala po yun. Mali ko din naman po. Kaya nalate ako. Wala namang bakanting posisyon sa trabaho mo, anak. Baka pwede mo namang ipasok si Emma. Huwag kayong mag-alala, ma. Hanapan ko si Emma nang pwedeng maging trabaho sa kumpanya ko. Talaga po. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin yan ng tatay ko. Siya bang tatay mo? Opo, na-stroke po si tatay. Kaya hirap po niyang igalaw ang katawan niya. Kaya nagsusumikap po ako maghanap ng trabaho para mapagamot siya. So, Emma, makakatulong ito sa pagpapagamot sa tatay mo. Naku, hindi po. Hindi ko po matatanggap yan. Sapat na po sa akin na bibigyan niyo ako ng trabaho. Kunin mo na, Emma. Pasasalamat ko to dahil walang masamang nangyari sa mama ko. Maraming salamat po. Sige, Emma. Alis na kami. Kita na lang tayo bukas sa trabaho. Sige po, sir. Nay, mag-iingat po kayo. Sige, salamat. Sige po. Tay, narinig niyo po yun? May trabaho na po ako. Luwang pala tong opisina mo, anak. Ang tagal naman ni Emma. Excited na ako makita siya. Boss, Brian, halika dito. Ituturo ko kung saan yung lamisa mo. Di na kailangan. Bakit, ma? May problema ba? Siya yung lalaking hiningan ko ng tulong. Pero pinabayaan niya lang ako at iniwan. Ano? Totoo ba yun, Brian? opo boss. Pero hindi ko naman po alam na nanay niyo pala siya. Hindi pinipili ang taong tinutulungan, iho. Magsilbing aral sana sa'yo ito. Pasensya na, hindi kita kailangan sa kumpanya ko. Umalis ka na. Pero boss, Sakto ang dating mo, Emma. Nangangailangan ako ng bagong sekretarya at ikaw ang ilalagay ko doon. Talaga po. Maraming salamat po. Tanggap ka na. Maraming salamat po.